Ako si Li Chen, isang 5-star delivery rider na handang makipag-away ng kalahating oras dahil lang sa isang bad review. Nag-time travel ako. 1 segundo lang ang nakalipas, iniisip ko pa kung paano babawasan ang pananagutan ko matapos akong mabangga ng isang lola na tumatawid sa maling lugar. Maya-maya, nakahiga na ako sa kama ng dragon, yung parang sa mga TV drama. May ilang babaeng nakasinaunang kasuotan ang umiiyak sa paligid ko. Nakabalot din ako sa isang kumot na gawa sa tunay na seda. Ayos to. Sa buhay na ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging huli o sa mga bad review. 3 segundo lang ang kailangan ko para masayang tanggapin ang bagong realidad na ito. May dalang gamot ang katulong pampakalma raw. Inamoy ko, nandidiri pero nilago ko pa rin. Biglang sumakit ang tiyan ko na parang may rock concert sa gulo. Lasa itong chemical na parang naamoy ko noong napampang tiyan ni Mang Jiang dahil sa baking alak, tubig. Sigaw ko, habang itinuturo ng mabilis ang palanggana, natakot ang katulong, hindi ko siya pinansin, sumugod ako doon at nagsimulang uminom na parang isang hayop. Pagkatapos, sa paraang sanay na ako, isinuot ko ang daliri ko sa aking lalamunan. Sabay ng isang tilamsik, ang napakamahal na Persian rug ay tuluyang nasira, matapos sumuka, bumagsak ako sa sahig, at isang dagdag na alaala na hindi sa akin, ang biglang pumasok sa aking isipan. Si Li Chen, ang ikasiyam na prinsipe ng Xia, kilalang walang silbi at hindi mahal ng ama, patay na ang ina ko. Ako ang punching bag ng mga kapatid ko, para mag-level up. Ngayon, pinagalitan ako ng emperador at ikinulong. Gets ko na, ang lason na ito ay kasama sa parusa. Wala namang bago sa impyernong simula. Habang nagre-reklamo, may narinig akong ingay sa labas. May naglalaban at may umungol kahit masakit. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, 2 figurang nakaitim ang naglalaban sa aking bakuran na tila pantay ang lakas sa kanilang matinding labanan. Isang boses ang umungol. East Palace ito. Alice. Ang gutya ang isa. Uno na gusto ng third master. Naglakas loob ka pang kunin ito. Halos matawa ko. Abalintik lang. Ang 2 kong magaling na kuya ay nagpadala ng mga assassin at nagkasabay pa ang kanilang mga utos. Tahina nila paano sila naging assassin. Simpleng utos, palpak pa. Hindi ako natakot. Sanay ako sa emergency kaya mabilis kong sinuri ang kwarto. Walang mahalaga rito, pero ang lampara ay puno ng madulas na langis. Agad akong nakaisip ng plano, parang diagram ng aksidente sa kalsada. Kinuha ko ang timba ng ekstrang langis ng lampara at dahan-dahang gumapang sa likod ng pinto. Ang mga tunog ng labanan sa labas ay lalong lumalapit. Mula sa gitna ng bakuran ay lumipat na ito sa mismong mga hagdanan sa labas ng aking pinto. Tignan mo ang Black Tiger ko. Kainin mo ang Monkey Steals the Pea. Ito na ang tamang oras. Bigla kong binuksan ng bahagya ang pinto at ibinuhos ang buong timba ng langis sa mga baitang at sa batong daanan sa may pasukan. Inubos ko ang lahat sa isang bagsakan lang. Sa liwanag ng buwan, kumalat ang langis, pero hindi ito halata kung hindi titingnan. Masyadong abala ang 2 lalaki sa kanilang laban at wala silang napansin. Ang isa na galing sa silangang palasyo ay mabilis na umatras para sana lumayo ng kaunti. Eksaktong tumapak ang paa niya sa madulas na bahagi, biglang may narinig na tunog ng pagkadulas, at ang buong katawan niya ay bumagsak sa posisyong split. Dumausto siya palayo at tumalsik ang hawak niyang kutsilyo. Ang kalaban niya, ang ipinadala ng 2 prinsipe, ay tuwang-tuwa sa nakita. Sa pag-aakalang ito ay isang pagkakataong bigay ng langit, sumugod siya na parang gutom na tigre para tapusin ito. Pero nakatapak din siya sa langis. Nanatili ang forma ng kanyang pagsugod pero nawalan siya ng balanse. Ang buong katawan niya ay lumipad ng mababa sa lupa na parang isang skateboard. Sa huli, sa isang malakas na kalabog, ang ulo niya ay tumama sa likod ng ulo ng assassin ng silangang palasyo. Pareho silang nahilo at nakakita ng mga bituin. Sabay silang bumagsak. Ang isa ay hawak ang kanyang ulo habang dumadaing at umaaray sa sahig. Kalmado akong lumabas ng pinto habang pinaglalaroan ang basyong mangkok ng gamot sa aking kamay. Dinurog ko ito. Idinin ko ang porselana sa leeg ng assassin. Hoy, mukhang busy kayo, ah? May cashback ba kayo para sa 5-star reviews? Tinitigan ako ng 2 assassin, puno ng kahihiyan at gulat ang kanilang mga mata, na tila nagsasabing, madaya kang lumaban, bata. Pagkalipas ng kalahating oras, 2 malas na lalaki ang nakaluhod sa harap ko, hawak ang mga pirmadong pag-amin. Ang isa ay si Ayer, pero hindi mahalaga ang pangalan. Ang importante ay, detalye nila ang lahat ng plano ng Crown Prince at ng 2 prinsipe at napilitang pumirma sa mga pag-amin ng kusang pagsuko at kontrata ng habambuhay na pagsisilbi. Kontento kong tinignan ang aking mga unang tauhan, pakiramdam ko ay bumubuti na ulit ang buhay. Ano bang saysay ng pagtatago? Ang tunay na paraan ay ang pasukuin ang lahat sa harap mo. Maya-maya pa, may umihip na mabangong hangin, nanlamig ang likod ko, agad akong lumingon. Isang babaeng nakaputi ang biglang lumitaw sa aking pintuan. Nagliliwanag ang kanyang mukha sa ilalim ng buwan, napakaganda niya, pero mas malamig pa sa liwanag ng buwan ang kanyang espada. Nakatutok ang dulo nito sa puso ko. Sino ka? Apatay sa'yo. Walang emosyon ang kanyang boses. Ulit, may quota ba ang kumpanya niyo ng mga assassin ngayong araw? Buy one, take one ba ito na may group discount? Tinignan ko ang babaeng nakaputi sa harap ko tapos ay sinulyapan ng 2 sa sahig na nagtatanong pa rin sa kanilang buhay. Masyadong malayo ang agwat ng galing. Sino ka ba talaga? Sukin yan. Walang kabuhay-buhay ang kanyang boses. Ang Crown Prince ang nagpadala sa iyo, hindi siya sumagot. Pero kitang-kita sa mata niya, binaliwala ko ang espada sa dibdib ko, nilagpasan ko siya, naupo at uminom ng malamig na tsa. Umalis ka na. Uminom ako at kalmadong sinabing, hindi mo ako mapapatay. Ang lakas ng loob mo. Nalito si Su Qingyan, tinapi ko ang mesa. Una, nabigo ang lason ng Crown Prince. Pagkatapos, pinadala niya ang 2 hangal na ito. Nabigo rin sila. Ngayon, ikaw naman, nanahimik siya. Tiningnan ko siya at dahan-dahang sinabi, ang iyong ama, ang panggalawang ministro ng tauhan na si Su Changxing, 3 araw na ang nakalipas, ay inakusahan ng censorate dahil sa pagnanakaw. Nakakulong siya ngayon sa piitan ng palasyo, di ba?
Nanginig ng bahagya ang hawak niyang espada, ibinuka ko ang aking mga kamay. Matagal nang gustong kumilos ng prinsipe laban sa iyong ama. Ngayon ay binihag niya ang iyong ama para pilitin kang patayin ako. Kapag pinatay mo ako, agad kanyang itatatak bilang mamamatay tao ng isang prinsipe at ipapapatay ang buong pamilya Su. Handa na ang mga paratang, pagpapakamatay dahil sa konsensya. Ang mga patay wala nang masasabi, nakita kong namutla agad ang kanyang mukha, lalo ko pang diniinan. Akala mo ba ay inililigtas mo ang iyong ama? Hindi, ikaw mismo ang nagpapadala sa iyong buong pamilya sa kamatayan. 3 ibon ang tinamaan ng prinsipe sa isang bato lang. Inalis niya ako, kinuha ang yaman ng pamilya Su at madaling na itumba ang isang kalaban sa politika. Perpekto. Bumilis ang hininga ni Su Qingyan, nawala ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ng gulat at kawalan ng pag-asa, hindi siya bobo. Kahit ako maniwala. Hindi mo kailangan maniwala sa akin, ang kailangan mo lang ay maniwala sa ugali ng mahal na prinsipe. Itinuro ko ang mga tinalo kong assassin at ang kanilang mga kontrata. Sila ang ebidensya. Galing sila sa palasyo pero tauhan ko na ngayon. Sa tingin mo ba ay tatalo sa akin ang prinsipe na hindi makontrol ang sariling tao? Ang huling banat na ito ay tuluyang sumira sa kanyang depensa. Nakatayo lang siya habang hawak ang espada, hindi alam ang gagawin. Kapag pinatay ako, mamamatay ang pamilya niya. Kapag hindi, pagbalik ko, mamamatay pa rin sila. Wala na siyang kawala. Halika rito. Sinanyasan ko siya gamit ang aking daliri. Nagatubili siya sandali, pero humakbang din pasulong. Lumapit siya sa akin. Buong araw akong naglalakad. Medyo masakit ng aking mga binti. Tinapik ko ang hita ko at sinabing, hilot mo ako. Wala kang hiya. Biglang namula ang mukha ni Su Qingyan. Walang hiya. Tumawa ako ng malakas. Ano ang mahalaga? Dangal o buhay ng ama mo? Patayin mo ako ngayon at mamatay ang pamilya mo o isantabi ang yabang para mabuhay. Nagde-4 ako, 10 hininga lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi ka kikilos tapos na tayo, magkanya-kanya na tayo ng landas, maghihintay na lang ako ng ibang assassin, 10, 9, 8. Awat bilang ko ay parang martilyo sa kanya, namutla siya, sa bilang na 3, humikit na siya. Lumuhas siya at binitawan ang espada. Dahan-dahan siyang lumuhod at gamit ang mga kamay na pangsandata, napapahiya niyang hinilot ang binti ko. Hinayaan ko lang siya. Matapos ang 15 minuto, nang kumalma na siya, nagsalita ako. Gusto mo bang iligtas ang iyong ama? Nanigas ang kanyang katawan, huminto siya sa paggalaw at tumingala. Ang kanyang namumulang mga mata ay puno ng pag-asa. Oh. Makinig ka. Itinaas ko ang baba niya at tinitigan siya sa mata. Espada ka pa rin ang Crown Prince, pero hawak ko na ang kaluban mo. Pulutin mo ang sandata mo at sabihin sa kanya, biro ko, na napakayabang ng 9th Prince. Hindi lang niya nabisto ang iyong tunay na pagkatao, kundi idiniklara rin niya na sa piging bukas, ibubunyag niya sa publiko ang balak mong lasunin ang sarili mong kapatid para tuluyan siyang mapahamak. Sa madaling salita, ang piging ng estado ay isa lamang malaking sesyon ng panloloko sa trabaho. Ang emperador ay nakaupo sa itaas na tila nagsasabing, dapat kayo magtrabaho ng mabuti. Ang mga ministro sa ibaba ay nakangiti, pero mas masahol pa ito kaysa sa umiiyak. Nag-alay sila ng tagay sa isa't isa, pero bawat salita ay may nakatagong insulto. Bilang sentro ng atensyon, abala naman ako sa paglamon. Ang braised pork mula sa kusina ng palasyo ay mas mabango pa kaysa sa mga in-order kong pagkain sa dati kong buhay. Katatapos ko lang kumain ng aking 2 hita ng manok nang tumayo ang mahal kong kuya, si Crown Prince Li Heng. Mahimik ang lahat. Naghihintay sila sa susunod na mangyayari. Ama, nais ng iyong anak na isakdalang ikasiyam na kapatid na si Li Chen. Mayroon siyang masamang balak at labis na ambisyon. Heto na nga, parating na siya kasama ang kanyang mga paratang. Ibinaba ko ang kalahating kinain na pork knuckle at pinanood ang kanyang pag-arte ng may malaking interes. Una, wala siyang galang sa matatanda. Pangalawa, may mga assassin siya. Pangatlo, kakampi siya sa mga kalaban para pabagsakin ang siya. Siyam na krimen ang ibinintang niya, sapat para bitayin ako. Pagkatapos, ngumiti siya ng mayabang na parang tapos na ako. Hindi gaya ko. Tapos na, nagulat siya. Kuya, pagkatapos ng lahat ng iyan, siguradong nauuhaw ka na, di ba? Paano kung gawin natin mas kawili-wili ito? Ngayon, sa harap ng amang emperador at ng lahat ng opisyal magpustahan tayo. Sa siyam na akusasyong ito, kahit isa lang ang totoo, maaari mo nang kunin ang ulo ko at sipay na parang bola kahit kailan. Nagkagulo ang buong korte sa matinding gulat. Ngunit bigla kong binago ang aking tono at ninisyan siya ng maliwanag. Pero kung gawa-gawa mo lang ang lahat, maghuhubad ka, tatahol na parang aso rito sa bulwagan, at gagapang ng 3 ikot, may lakas ka ba ng loob? Agad na namula sa galit ang mukha ng mahal na prinsipe. Masyadong kahiya-hiya ang pustahang ito, pero nang makita niya ang aking ekspresyon, na tila nagsasabing, basura lang ako, sige at tapusin mo na ako. At pagkatapos ay sumuyap sa trono, kung saan nakaupo ang amang emperador na may madilim na mukha, naging sigurado na siya sa kanyang panalo. Sige, ayos na. Pumayag ang prinsipe. Pangako ng Ginoo, pumalakpak ako at dinala ni na Ada at Aer ang isang baul. Inilabas ko ang unang record. Kuya, sabi mo wala akong galang. Ang pagpapadala ba ng assassin sa kapatid mo ay tanda ng pagmamahal. Binuksan ko ang libro. Ito ang record ng pagkuha niyo ng assassin. Binasa ito ni Ada. Paalala lang sa mahal na prinsipe. Tumikim siya at nagbasa ng malakas. Kalimang araw ng 3 buwan, nagbayad sa organisasyong Ghost Shadow ng 5,000 pirasong pilak upang patayin ang ikasiyam na prinsipe. Isang malaking gantimpala ang ipinangako kapag nagtagumpay. Namutla ang prinsipe. Hindi ko siya pinansin at inilabas ang 2 libro.
Sabi mo nag-aalaga ako ng assassin. Heto naman ang listahan ng kinuha ng ikatlong prinsipe. Basahin mo. Ikapitong araw ng ikatlong buwan, ipinangako sa Darkblade ang isang posisyon bilang tagapayo upang paslangin ang ikasiyam na prinsipe. Ang aking ikatlong kapatid na nakaupo sa gilid ay nabitawan ng kanyang kopa ng alak ng may kalansing. Inihagis ko ang 2 talaan sa sahig at tumingin sa mahal na prinsipe. Kuya, ang mga pinadala niyo ay tauhan ko na. Tawag ba rito ay pag-aalaga o pagre-resiklo lang ng basura na tahimik ang lahat? Hindi ako tumigil. Naglabas ako ng mga titulo ng lupa at mga liham mula sa baul. Tungkol naman sa pakikipagsabwatan, kuya, tingnan mo ito. Hindi ba't ang mga liham na ito ang patunay na nakipagsabwatan ka sa pamilyang Su mula sa nakaraang dinastiya na may layuning agawin ang kanilang kayamanan at pilitin pa ang binibini ng pamilyang Su? Biglang lumitaw si Su Qingyan sa gitna ng bulwagan. Yumukod siya sa emperador. Mahal na hari, pakikinggan po ang katotohanan. Pinagbandaan ng mahal na prinsipe ang buhay ng aking buong pamilya upang pilitin akong patayin ang ikasiyam na prinsipe. Narito po ang mga liham. Turing niyo po, mahal na hari. Ang mga ebidensya ay kumpleto at walang butas. Ang prinsipe ay biglang napaluhod sa sahig, namutla ang kanyang mukha. Nilapitan ko siya at tinapik ang kanyang balikat. Kuya, kailangan mong bayaran ang iyong mga utang. Maaari mo nang simulan ang iyong palabas. Sa harap ng lahat ng mga opisyal at tayuhang sugo, ang mayabang kong kuya ay nagsimulang maghubad ng kanyang mga damit. Sa gitna ng katahimikan, naglabas siya ng unang tahol ng aso. Aw! Ang ama ko sa trono ay napaubo ng dugo. Itinuro niya ako habang nanginginig ang kanyang daliri na parang may sakit na Parkinson. Ikaw na anak na walang galang. Agad akong lumuhod at nagkunwaring inosente. Ama, pakiusap, pakalmahin niyo ang inyong galit. Natutunayan ko lang ang sarili ko, humingal si ama. Alam niyang di niya ako mapapatay ngayon. Sa aking utos, ang ikasiyam na prinsipe na si Li Qian ay kulang sa moralidad at hindi karapat-dapat sa tungkulin. Sa isang mapalad na araw, siya ay itatalaga bilang prinsipe ng Jiangnan. Alis siya agad at bawal na siyang bumalik sa kabisera kailanman. Nagulat ang lahat. Hindi ito parusa. Malinaw na isa itong malaking gantimpala, ang pinakamayamang lupain sa Jiangnan. Tuwang-tuwa ako sa loob ko, pero nagkunwari akong wasak na wasak ang puso. Salamat sa inyong malaking pabor, amang emperador. Ang marangya at payapang buhay sa Jiangnan. Sinisira ako gamit ang pera at babae. Perpekto. Ang aking imperyong militar, puhunan, lokasyon at mga manggagawa, narito na ang lahat. Papuntang Jiangnan, mas komportable pa ang buhay ko kaysa sa aking ama. Minamasahe ako ni Su Qingyan. Nagpapatawa naman sina Ada at Aer, at mga bastos pa ang biro nila. Akala nilang lahat ay magpapakaselang ako doon. Ganon din ang akala ng mga opisyal sa Jiangnan. Pagkadaong ng barko, maraming tao ang lumuhod sa harap ko. Sa pangunguna ng matabang Gobernador Wang na abot tenga ang ngiti. Maligayang pagdating, mahal na prinsipe. Naghanda po ang hamak na lingkod na ito ng isang piging kasama ang mga mananayaw para bigyang pugay ang inyong pagdating. Tumanggo ako ng pagod. Pagod na ang prinsipe. Mauuna na ako sa tirahan. Natigilan ng matabang si Wang, pero agad din siyang humabol at nagkwento tungkol sa mga lokal na kaugalian sa Jiangnan habang naglalakad. Kung aling kainan ang masarap at kung saang bangka may magagandang babae, halos makatulog na ako sa pakikinig. Pagdating sa bahay, tinawag ko sina Su Qingyan at naglatag ng malaking mapa. Ada, Aer, pumunta kayo sa lugar na ito. Hanapin niyo ang mga deposito ng bakal para sa akin. Su Qingyan, doon ka naman sa lugar na ito para sa apog. Ang iba, maghiwa-hiwalay kayo sa mga pandayan sa lungsod. Hanapin ang pinakamagagaling na platero at kunin sila sa malaking sahod. Sabihin niyo lang na ang palasyo ay gagawa ng mga bagong kagamitan. Naguluhan silang lahat sa ginagawa ko, pero hindi ako nagpaliwanag. Kinabukasan, inanyayahan ko si Fatso Wang at ang lahat ng mga kilalang opisyal sa Jiangnan sa mansyon ng prinsipe. Kala nila ay magsisimula na ang piging ng mga bulaklak at lahat sila ay tuwang-tuwa. Ngunit ang ipinalabas ko ay hindi masarap na alak at pagkain, kundi isang tumpok ng mga blueprint. Ang gaginaw balak ng prinsiping ito na magtayo ng 3 malalaking pabrika rito sa Jiangnan. Ang isa ay gawaan ng bakal at ang isa naman ay arsenal. Nagkatinginan si Matabang Wang at ang iba pa. Ang kanilang mga mukha ay mas masahol pa kaysa sa nakakain ng dumi. Mahal na prinsipe, ang Jiangnan ay lupain ng isda at palay, isang lugar ng kagandahan. Ang pagtatayo ng mga maingay na bagay na iyan ay tiyak na makakasira sa moralidad ng publiko. Ano kaya kung ipagtayo na lang kayo ng abang opisyal na ito ng pinakamalaking hardin sa Jiangnan? Walang pera, maikli lang. Ha? Mahal na prinsipe, biro po ba yan? Naglaan ang hari ng 10,000 pilak para sa inyo, paano wala kayong pera? Ang konting perang iyon ay gagamitin ko para sa mga sweldo. Alam kong napakayaman ng inyong pamilya. Bakit hindi ka muna mag-donate ng 800,000 tiles para suportahan ang proyekto ng prinsiping ito? Agad na namutla ang mukha ni Matabang Wang. Mahal na prinsipe, mahirap na kawani lang po ako. Paano ako magkakaroon ng ganoon kalaki? Ganun ba? Naglabas ako ng libro mula sa manggas at inihadis sa kanya. Ito ang mga lupang inagaw mo sa Jiangnan. 3,000 beses ng sukat ng king sa kabuuan. Ito naman ang mga salt voucher na pinapatakbo mo. Kinukurakot mo ang 200,000 tiles taon-taon mula rito. Ito ang perang kinita mo sa pagbebenta ng mga posisyon. 300,000 tiles lahat. Biglang lumuhod si Matabang Wang. Tumulo ang pawis niya. Natakot ang ibang opisyal at nanghina. Binigyan kita ng pagkakataon. Tumayo ako at hindi na siya tiningnan. Kalad ka rin siya palabas. Kumpiskahin ang lahat at bitayin. Kukunin ang yaman niya para sa proyekto. Isabit ang ulo niya sa pader ng 3 araw. Ipaalam sa Jiangnan na ito ang sasapitin ng magnanakaw sa akin. Napagkatahimik ng bulwagan, tiningnan ko ang mga opisyal. Ngumiti ako. Ngayon, may tututol pa ba sa mga proyekto ko? Lahat sila ay umiling ng mabilis. Pagkalipas ng kalahating buwan, naging abala ang konstruksyon sa Jiangnan. Sinindihan na ang unang herno.
Itinayo ang unang herno ng bakal, hawak ko ang blueprint na advance sa panahon. Mabilis na crossbow, bayonet ang may uka, at ang pinagmamalaki kong Palm Thunder. Akala ng aking ama na sa pagpapatapon sa akin sa Jiangnan ay tapos na ako. Nagkamali siya, hindi niya ako ipinatapon. Binigyan niya ako ng pondo para sa puhunan. Isinama pa niya ang isang lugar na walang buwis para sa aking negosyo at napakaraming libreng manggagawa. Habang sinusuri ko ang lugar at pinapangarap ang aking imperyo ng industriya ng militar, isang matandang lalaki na may madungis na suot ang humarang sa aking daan. Itinuro niya ang aking hindi pa tapos na herno. Tiningnan ko ang matanda na may punit-punit na damit sa harap ko. Mas marami pang tagpi ang suot niya kaysa tela, pero professional ang tanong niya. Bakit may dalawang lagusan ng hangin ang hernong ito? Eksperto, itinuro ko ang blueprint at nagpaliwanag. Ang isa ay para sa oxygen sa loob ng herno. Ang pataas ng init, simpleng fisika, nakuha mo, mukhang litong-lito ang matanda. Ano ang physics? Pero ang matandang ito ay nakakaunawa, isang henyo. Henyo ang disenyong ito. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay ko, kumislap ang kanyang mga mata. Ang matandang ito ay si Mo Shan, ang ika-38 henerasyon ng Mohist. Pugay po, mahal na prinsipe. Habang nagsasalita, luluhod na sana siya, pinigilan ko siya agad. Huwag na yan. Hindi kami lumuluhod dito. Kakayahan lang ang mahalaga sa akin. Tinapik ko siya sa balikat, bibigyan kita ng pera at lupa. Gusto kong itayo mo ang lahat ng nasa blueprint na ito. Mula sa mento hanggang bakal, mula sa mga pana hanggang kanyon. Walang dapat na kulang. Nanginig sa tuwa si Mo Shan. Mahal na prinsipe, huwag kayong mag-alala. Kaming mga Mohist ay naghintay ng matagal para sa katulad ninyo. Tatawagin ko agad ang lahat ng aming mga disipulo para maglingkod sa inyo. Dahil buo na ang technical na grupo, malawak ang recruitment na ang susunod. Pinagawa ko si Su Qingyan ng isang anunsyo. Ang unang draft niya ay napakahusay at malalim. Pinunit ko ito pagkabasa ko. Masyadong komplikado. Kinuha ko ang panulat at muling isinulat ito. Mataas na sahod para sa mga may talento, may libreng pagkain at matutuluyan. Ay may mga stock options din. Basta mayroon kang espesyal na kakayahan sa pagsasaka o kahit sa pakikipaglaban, kailangan ka namin. Ikalawa, mga benepisyo, may bahay at lupa pagdating ninyo at buwanan ng sahod. May hiwalay pang mga bonus. Ikatlo, ang aming pangako, dito, walang burokrasya o palakasan. Ang magaling itataas, ang mahina, ibababa. Ang slogan, sumunod ka at sasagana ka. Napangiwi si Su Qingyan sa simpleng anunsyo. Prinsipe, hindi ba ito bulgar? Bulgar, tumawa ako, hindi. At napatunayan kung tama ako. Nang ilabas ang anunsyo, ang buong rehiyon ng Jiangnan ay nagkagulo. Ang mga magsasaka mula sa mga nayon ay dumating kasama ang kanilang pamilya. Ang mga iskolar at mga artisan na inaapi ng mga opisyal ay nagsidatingan din bitbit ang kanilang mga gamit. Ang pila sa tarangkahan ng lungsod ay umabot ng 3 li. Ang eksenang iyon ay parang pag-uunahan sa tiket ng tren noong nakaraang buhay ko. Isang araw, may kaguluhan sa opisina. Isang higanting lalaki ang humampas at winasak ang mesa ng rehistrasyon. Hindi ako marunong bumasa o sumulat ng pangalan ko. Gusto kong makita ang prinsipe. Ang galing ko ay pumatay. Gusto Nagkataong dumaan lang ako at naaliw rito. Itinuro ko ang batong leon na tumitimbang ng 1,000 gin sa tarangkahan. Kita mo yan, buhatin mo para sa akin, umikot ka sa buong mansyon. Gawin mo yan, at gagawin kitang general. Nang walang imik, lumapit ang maton sa batong leon, huminga ng malalim at umungal. Talagang binuhat niya ang batong leon gamit ang lakas. Habang pasa ng leon, humakbang siya at inikot ang buong mansyon. Ang mga nanonood ay talagang namangha. Nang may balik ang batong leon, hindi man lang siya hiningal. Magaling. Pumalakpak ako. Anong pangalan mo? Ako si Meng Shan. Sabi niya sa malalim at paos na boses, napakahusay, Meng Shan. Itinuro ko ang dami ng mga bagong recruit sa plaza. Simula ngayon, ikaw na ang kanilang punong instruktor. Isa lang ang hiling ko, sanayin silang lahat na maging halimaw na katulad mo. Dahil doon ang aking technical team, logistics team, at military team ay nakumpleto sa loob lang ng 1 buwan. Ang aking mga bantay ay lumago rin mula sa iilan hanggang sa 30,000 tropa. Binigyan ko sila ng tanyag na pangalan, Dragon Flame Army. Habang pinapanood ang mga tropang may mga bayoneta at bagong crossbow na sinasanay ni Meng Shan, ang kanilang sigaw ay yumayanig sa langit. Naramdaman kong narating ko na ang rurok ng aking buhay. Eksakto namang dumating si Su Qingyan na nagmamadali at tila natataranta. Prinsipe, may gulo. Inabot niya ang ulat militar mula sa EC. May mga barkong pandigma na paparating. Bandila ito ng Black Dragon Society, ang pinakamalaking pirata roon. Jai, painasa ko ang ulat at ngumiti. Tamang-tama, handa na ang mga bago kong laruan at wala pang biktima. Nagutos ako sa malayo. Handa ang coastal artillery para sa fearing parameters. Kasi simula ko palang itayo ang aking military-industrial empire at mayroon na agad hindi makapaghintay na pumunta rito para suriin ang kalidad ng aking mga produkto. Hawak ni Su Qingyan ang ulat, ang kanyang mukha ay sobrang putla, mahal na prinsipe, ang Black Dragon Society ito. Ang kanilang mga barko ay wala pang 10 milya ang layo. Ibinaba ko ang aking teleskopyo at humikab. Nakuha ko, sabihan ng mga kusinero na seafood ang ating tanghalian ngayon. Natigilan si Su Qingyan. Mahal na prinsipe, anong klaseng oras ito para sa ganyan? Kumalma ka lang. Tinapik ko ang malaking bagay sa pader na balot ng makapal na trapal. Hindi pa nagsisimula ang seremonya ko, pero nagkakagulo na ang mga bagong opisyal sa daungan. Mahal na prinsipe, sumuko na tayo. Nagnanakaw lang ang Black Dragon King, hindi siya pumapatay. Tiningnan ko ang makakapal na itim na tuldok sa malayo at ngumiti. Tatakbo.
Tatapos ko lang ayusin ang lugar na ito. Bakit ako tatakbo? Ang armada ng Black Dragon Society ay kahanga-hanga. Ang kanilang mga barko ay sumusulong ng may lakas, habang ang mga bandila ng itim na dragon ay humahampas sa hangin. Para silang mga pangkat ng mga gang na papunta sa isang taunang pagtitipon. Ang kanilang pinuno, ang Black Dragon King, ay nakatayo sa pinakamalaking barko, hawak ang isang teleskopyo. Tinitingnan niya ang aking daungan ng may matinding ambisyon. Marahil ay kinakalkulan na niya kung aling bodega ng palay ang unang nanakawan. Ang armada ng kaaway ay dahan-dahang naglalayag patungo sa bitag na inihanda ko, isang makitid na look. Perfecto. Prinsipe, paparating na sila. Tuwang-tuwa si Ming Shan habang kinukuskos ang kanyang mga kamay sa tabi ko. Sindi na ang mga mitya, ang utos ko. Dose-dose ng telang may langis na nagkukunwaring maliliit na burol sa pampang ang biglang hinila, na nagbunyag ng mga dambuhalang tirador. Binigyan ko sila ng simple at direktang pangalan, ang No Conscience Cannon. Ang nakasabit sa mga braso nito ay hindi mga bato, kundi mga banga na kasing laki ng mga pitsel ng alak. Puno ang mga ito ng pulbura at mga bolitas na bakal. Apoy. Sa aking utos, dose-dose ng pampasabog ang lumipad sa langit na bumubuo ng perpektong kurba. Eksaktong tumama ito sa mga pirata. Nalunod na mga pagsabog ang kanilang sigaw. Tumalsik ang tubig, apoy, at mga kahoy sa himpapawid. Gulat ang mga pirata. Buong buhay silang nasa dagat, pero hindi pa sila nakakakita ng ganitong klaseng pag-atake mula sa langit. Isang barkong pandigma ang direktang tinamaan at nahati sa dalawa. Ang mga pirata sa loob ay nahulog sa dagat na parang mga dambuhalang dumplings. Talagang nabulabog ang pugad ng mga pukyutan. Mabilis na kumilos ang Black Dragon King. Agad siyang nagutos ng isang pagsalakay. Sagot, pasukin ang mga barko. Maganda ang plano nila. Kung makakalapit sila, mawawala ng silbi ang mga kulog ko. Isa pa sa mga palad, armada ng mga bakal, umatake na. Sa loob ng daungan may 10 o higit pang kakaiba at dambuhalang mga barko ang dahan-dahang naglaypalabas. Balot ng bakal ang kanilang mga barko parang mga pagong. Walang talab ang ulan ng pana ng mga pirata, wala man lang gasgas. Samantala, ang aking mga pagong na bakal ay nagbukas ng maraming butas sa kanilang mga gilid. Ang lumabas mula roon ay ang mga bagong mabilisang pana na kalalabas lang para sa aking mga hukbo. Nabos ng mga pana ang mga pirata na parang nagani lang, labanan sa dagat. Hindi ito ay pagpaslang, tuluyang bumagsak ang Black Dragon King. Makas siya gamit ang barko. Ming Shan, turo ko sa flagship, hulihin mo ang pinuno para sa akin. Gusto ko siyang buhay. Ginamit ni Ming Shan at ang kanyang squad ang mga assault boat. Mabilis silang sumugod, tapos ang laban sa kalahating oras, nalipol ang Black Dragon Society. Puno ang dagat ng mga wasak na gamit at pangkay. Bagbog saradong Black Dragon King na mahigpit na nakagapos ay dinala sa harap ko. Ipinatali ko siya sa gitnang plaza ng lungsod. Dito na nagsimula ang kauna-unahang live broadcast sa buong Jiangnan. Magsalita ka, sabi ko habang kumukuha ng maliit na upuan at naupo sa harap niya. Sino ang nagutos sa'yo? Noong una ay nagmatigas pa ang Black Dragon King. Agad kong inutusan si Ming Shan na kunin ang nakuhang ledger at ihampas ito ng direkta sa kanyang mukha. Nang makita niya ito, nanghina siya. Opo, ang ikalawang prinsipe po yun. Nangako ang kanyang kamahalan na pagkatapos ng trabaho, makukuha ko ang 30% ng buwis mula sa Jiangnan. Nagkagulo ang buong lungsod. Tumango ako at ipinadala siya palayo. Sumulat ako sa aking ama. Ang inyong anak sa Jiangnan ay nakahuli ng kasabwat ng ikalawang kuya at nakatuklas ng maraming ginto. Hindi ko ito itatago. Pinapadala ko ang tao at ang yaman sa kabisera para sa inyong pasya, mahal na hari. Ang inyong tapat na anak, si Li Chen. Isinakay ko ang ulat, ang Black Dragon King at ang kanyang yaman sa barko para sa mabilis na paglalakbay sa kabisera. Mahal kong ikalawang kuya, dumating na ang iyong package. Maayos ang lahat dito sa aking nasasakupan. Medyo maingay lang talaga. Ang mga kalampag mula sa mga pabrika at ang mga sigaw mula sa mga barracks. Ito ang mga tunog ng ating paganlad. Sa silid-aralan, masakit sa ulo ang ingay. Sabi ng mga Confucian, prinsipe maghari ng may kabutihan at ituring na anak ang mga tao. Bukas, sabi ng mga legalista, ipatupad ang batas ng mahigpit. Sa susunod, sabi ng mga Taoista, huwag gumawa ng anuman. Ang non-action ang tunay na landas. Pinalayas ko silang lahat. Isang grupo ng mga taong hindi man lang maunawaan ang kurbada o ang prinsipyo ng lever, anong karapatan nilang payuhan ako tungkol sa paganlad? Sa dami ng magkakasalungat na ideya, mahirap talagang mamuno sa grupo. Nag-symposium ako para malutas ang problema. Nag-imbita ako ng mga tanyag na scholar sa Jiangnan para sa isang debate. Pinanggalanan ko itong World Conference on Science and Thought. Nang kumalat ang balita, dumagsa ang mga bigatin. Pinamumunuan sila ng isang dakilang Confucian scholar ng panahong ito, isang ina po ni Confucius at Mencius, si Lord Zhengshuan, na nagsasabing ang kalahati ng Analects ay kayang mamuno sa buong mundo. Narion din ang dakilang tagapag-ugnay ng legalismo na si Shen Buping, na kilala bilang ang buhay na kodigo ng batas, at ang pinuno ng mga Taoista na si Master Cheng Shu, na sinasabing nabubuhay sa hangin lamang sa loob ng 3 taon ng may enyong immortal. Dumating sila kasama ang kanilang mga alagad. Sa araw ng pagtitipon, naupo ako sa harap at tiningnan ang dami ng tao. Para akong isang punong guro na malapit nang magsalita sa lahat ng mga guro, si Lord Zhengshuan ang unang tumayo, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nagsabing, Prinsipe, edukasyon ang pundasyon ng Estado. Unahin ang kabutihan at katwiran kasabay ng mga ritual at batas. Isang oras siyang nagbanggit ng klasiko, hindi ako kumibo, suminyas lang ako. Pumasok si Mo Shan, dala ang aking bagong printing press. Lord Zhengshuan, turo ko sa makina. Ang Analex mo, kaya kong i-print ng 10,000 kopya sa isang araw.
Ibibigay ko ito sa bawat bata sa Jiangnan. Sabihin mo, mas mabilis ba ang bibig mo o ang makina ko? Napahiya si Lord Jingshuan. Tumayo si Shen Buping at malamig na nagsabing, Puro porma lang yan. Ang bansa ay dapat may batas at disiplina. Dapat kang mamuno gamit ang mahigpit na mga tuntunin. Manggo ako. Tama, pinindot ko ang aking pocket watch. Mula sa aking tour isang malaking kampana ang umalingaw-ngaw sa lungsod. Ito ang opisyal na oras ng Jiangnan. Simula ngayon, susunod ang lahat sa tunog ng kampana, mula pabrika hanggang militar, nang walang paglihis. Ang Shen, sapat na ba ang hagpit nito? Hindi nakaimik si Shen Buping. Sa huli, tumayo si Abbot Chongshu at iwinasiwas ang kanyang whisk. Prinsipe, ang Dao ay likas. Walang buti ang puwersa. Ang lahat ay may sariling batas. Maka, Abbot, gusto ko lang ipakita sa inyo ang tunay na batas ng mundong ito. Hindi ko na sila pinagsalita. Dinala ko agad sila sa aking bagong akademya ng siyensya. Unang hinto. Pinatingin ko sila sa mikroskopyo gamit ang isang patak ng tubig na akala nila ay pinakamalinis. Mga halin mo. Isang scholar ang napaupo sa takot. Hindi makapaniwala si Lord Jingshuan. Ang inginig siyang lumapit palalo. Sa isang tingin lang, agad na nawala ng kulay ang kanyang matandang mukha. Sa patak na iyon ng malinaw na tubig ay may hindi mabilang na maliliit na nilalang na hindi pa niya nakita kailanman, na lumalangoy, nangangagat, at tumarami. Ang prinsipyo ng kaalaman na pinaniwalaan niya habang buhay ay tila naging isang biro. Pinala ko sila sa ikalawang hinto, ang observatoryo. Natutok ko kay Moshan ng malaking teleskopyo sa buwan. Halikayo at tingnan ang puting platerong jade mula sa inyong tula. Si Taoist Master Chongshu ang unang lumapit. Sumilip siya sa lente at nakita ang abuhing globo na puno ng mga hukay at anino. Hindi. Imposible. Nasa ng palasyo ng buwan? Si Chang'e, ang Jade Rabbit? Nawasak ang kanyang pananalig. Namayani ang katahimikan sa Academy of Sciences. Ang mga palaisip na ito ay tila mga batang ligaw. Tinudurog ko ang kanilang pananaw. Naglakad ako sa gitna nila. Ang kabutihan at ritual ay mga gamit lang. Ituturo ko sa inyo ang tunay na kalikasan ng mundo. Simula ngayon, magtatatag ako sa Jiangnan ng 4 na bagong larangan. Pilosopiya at Kemika, lahat ay dapat mag-aral nito. Kahit Confucian o legalist ka pa, kailangan mo ng diploma para kumilos sa teritoryo ko. Pagkatapos kong magsalita, nakipagsiksikan si Lord Jingshuan at lumapit sa akin. Umuhod siya. Ang matandang scholar na ito, habang lumuluha, ay nagbigay-pugay sa akin bilang isang guro. Guro, tanggapin niyo ang aking paggalang. Ang pagsisiyasat niyo sa kaalaman ng tunay na landas ng mundo. Handang maging alagad ang matandang ito, para sa pangmatagalang kapayapaan. Ang pagluhod niya ay parang unang domino. Ang mga scholar sa likod niya ay sabay-sabay ring lumuhod. Guro, tanggapin niyo po kaming alagad. Tiningnan ko ang mga napaamong intelektual na ito at tumango ng may kasiyahan. Mabuti. May koponan na ako para sa propaganda at edukasyon. Noong ititigil ko na ang pulong, nagmamadaling pumasok si Suking Yan. Mukhang kakaiba siya. Mahal na hari, may isang babae sa labas ng tirahan. May dala siyang 300 malalakas na lalaki at ikaw mismo ang hinahanap niya. Sino? Ang sabi niya ay Tuobayu ang pangalan niya. Siya ang pinakamagandang dilag sa buong kakatagan. Panuorin mo raw siyang sumayaw. Maganda si Tuobayu, parang may lap na kabayo. Nakasuot siya ng pulang palda at may 4 na bantay na kasing lalaki ng oso. Pagpupugay sa hari ng Jiangnan. Mahusay ang kanyang insik pero nag-uutos ang tono. Pinag-cruise ko ang aking binti. Maupo ka, magsalita. Tungkol saan ito? Hindi niya inaasahan ang inasal ko. Kumunot ang kanyang noo. Abilitan kong may asero kayong tumatago sa bakal. Handa ang tribo ko na makipagpalit ng 1,000 mahusay na kabayo. 1,000? Tumawa ako. Prinsesa, ganun lang ba ang halaga nito? Sinulyapan ko si Ming Shan. Naglabas siya ng espada at bayoneta. Pinag-umpog niya ang dalawa ng may malakas na kalansing. Naputol ang espada. Naningkit ang mata ni Tuobayu. 10,000 kabayo at karapatan sa pagmimina sa inyong teritoryo kapalit ng aking mga kagamitang pandigma, ang presyo ko. At iwan mo rito ang 300 mong mandirigma bilang mga bihag at ipasok sila sa aking akademya militar upang matuto ng makabagong pakikidigma. Hignanakaw na ito. Hinampas ni Tuobayu ang mesa. Hindi, pamumuhunan ito sa teknolohiya, sabi ko, maaari kang tumanggi at hayaang nakawin ng mga kapitbahay ang inyong mga baka at kababaihan. Humingal siya sa galit. Matagal siyang tumitig. Sa huli parang lobong naubusan ng hangin dahan-dahan siyang naupo. Sige, payag ako. Masaya akong makipagnegosyo. Tumayo ako. Ngayon, sumayaw ka na. Turing mo itong isang seremonya ng paglaga. Ang 300 mandirigmang dala niya ay dinala ni Ming Shan sa kampo ng mga bagong recruit para sa pagsasanay. Tungkol naman kay Tuobayu, siya ang naging unang dayuhang nanirahan ng matagal sa aking mansyon. Ang maayos na iyon, dumating muli ang katiwala para magulat. Mahal na prinsipe, may mga kamelyo sa labas. Ang babaeng namumuno ay tagapagmana raw ng Golden Silk Road. Lu Lanchu ang pangalan niya. May dala siyang 30 kaban ng ginto para pag-usapan ang kasunduang magpapabago sa kapangyarihan sa mundo. Natuwa ako. Napakaswerteng araw nito, nakapila ang mga tao para bigyan ako ng pera. Magkaiba ang uri ni na Lu Lanchu at Tuobayu.
Nakasuot siya ng puting manipis na damit, at ang kanyang mga mata ay parang malalalim na lawa na puno ng katalinuhan ng isang mga ngalakal. Interest lang ang mahalaga sa kanya, hindi emosyon. Mahal na prinsipe, ang inyong semento, asero, at salamin, ang mga bagay na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto sa mga rehiyon sa kanluran. Diretso agad siya sa punto. Gusto ko ang eksklusibong karapatan sa lahat ng bagong produkto ng Jiangnan sa kanlurang rehiyon. Sa tingin mo ba mabibili ng ginto mo ang aking mga karapatan? Pinaglaruan ko ang isang basong salamin. Binibining Lulan, masyadong makitid ang iyong pananaw. Ano po ang nais niyo, prinsipe? Gusto ko ang iyong ruta ng kalakalan. Itinuro ko ang mapa. Simula sa araw na ito, ang iyong mga kamelyo ang magsisilbing estasyon ng aking impormasyon. Nais ko ang malaman ang lahat tungkol sa 36 na kaharian sa kanluran, ang lakas ng militar at yaman ng bawat bansa pati na ang paboritong pagkain ng bawat hari. Ibibigay ko sa iyo ang karapatan sa ahensya. Namangha si Lulan Shu. Sige. Ipinasa ko sila kay Su Qingyan. Qingyan, magtatag ka ng tanggapan para sa ugnayang panlabas. Ikaw ang director. Ang isa ay para sa kaparangan, ang isa ay para sa kanluran. Tandaan, negosyo ito, hindi pakikipagkaibigan. Amingan si Su Qingyan nang may halong emosyon at tumango. Opo, mahal na hari. Palis na sana siya nang may maalala siya. Mula sa kanyang manggas, naglabas siya ng isang liham na selyado ng wax. Mahal na prinsipe, palihim itong ipinadala ng emperatriz ng kalabang bansa, para po ito sa inyo. Binuksan ko ang sulat. Maganda ang sulat kamay nito, ngunit ang nilalaman ay mapangahas. Puno ito ng paghanga sa aking mga talento. Sa huli, pahiwatig nitong iminungkahi na kung matutulungan ko siyang mapatalsik ang kanyang inutil na asawa, handa niyang ibigay ang buong bansa bilang gantimpala. Matapos basahin, sinunog ko ang liham. Ang magandang babae ay hudyat ng gulo. Napabuntong hininga ako. Habang minanamnam ko ang pagpupugay ng mga bansa, nagmamadaling pumasok si Ada. May hawak siyang ulat militar na may nakakabit na balahibo ng ibon. Prinsipe, balita mula sa kabisera. Nag-alsang ika-4 na prinsipe. May 300,000 tropa siyang nagmamarcha patungo sa Jiangnan. Iniisip pa rin siguro ng hangal kong ika-4 na kapatid na ako pa rin ang inutol sa kabisera na pwedeng api-apihin ng kahit sino. Akala niya ang hukbo ko ay gumagamit pa rin ng mga lumang sandata, espada laban sa espada, sibat laban sa sibat. Nagkakamali siya. Hindi ako nagpatawag ng general. Ipinamigay ko na lang ng direkta ang mga plano sa konstruksyon. Tinanggap ng aking mga tauhan ang utos na parang mga kapatas na magtatayo lang ng bahay. Umalis sila ng maayos, walang tensyon, tumpak lang ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang hukbo na ika-4 na prinsipi, isang madilim na kawan ng 300,000 tao. Inakpan ng mga bandila ang sikat ng araw. Tunay ngang nakakamangha ito. Nakatayo ako sa pader ng lungsod habang gumagamit ng teleskopyo para tingnan ang aking ika-4 na kapatid sa ilalim ng kanyang bandila. Pinakasuit siya ng gintong baluti, nakasakay sa matangkad na kabayo, at mukhang tuwang-tuwa sa sarili habang itinuturo ang kanyang latigo sa aking lungsod. Marahil ay iniisip niya kung bobombahin muna kami o susugod na agad. Sugod, sa kubilang Jiangnan, dakpin si Chen. Pinili niya ang pinakatangang opsyon. Sa kanyang utos, ang libu-libong kabalyerya sa harapan ay sumugod na parang isang malaking daluyong. Nakakatakot ang dagundong ng mga paa ng kabayo at pagkatapos ay tumama sila sa aking mga dragon spike wire. Ang mga kabayong mabilis na tumatakbo ay natisod sa mga hanay ng barbed wire. Nagtumbahan ang mga tao at kabayo. Ang mga kabalyerya sa likuran ay hindi agad na kaiwas at pumangga sa kanila. Ang formasyon ng libu-libong sundalo ay agad na naging magulo. Habang sila ay nalilito, nag-utos ako na magpaputok. Daan-daang kanyon ang umugong ng walang awa. Walang humpay na mga pampasabog na may usok ang umulan sa gitna ng siksikang mga tao. Ang tunog ng mga pagsabog at hiyawan ay bumasag sa katahimikan ng langit. Matapos ang unang bugso na iyon, halos wala nang natira sa mga nauna. Ang ika-4 na prinsipi ay nanood mula sa likuran, tulala at namutla ang mukha. Gusto niyang umurong pero sa 300,000 tropa na siksikan, mas madaling sabihin ang pag-atras kaysa gawin ito. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makahinga pa. Ikatlong round ng malayang pagpapaputok, ang mga kanyon ay umugong sa buong magdamag. Kinabukasan ng madaling araw sa kampo ng kaaway sa tapat namin, mayroong nakakabinging katahimikan. Matapos ang gabing iyon, ang kanilang moral ay tuluyan ng gumuho. Sumakay ako sa kabayo at mag-isang lumapit sa gitna ng 2 hukbo. Sa likod ko ang 10,000 dragon flame. Tiningnan ko ang mga takot na sundalo sa tapat, kinuha ang trompeta at tumikim. Mga kapatid, pinadala kayo rito para mamatay, may paraan para mabuhay, ibagsak ang sandata at pumanig sa akin. Mula ngayon, tauhan ko na kayo, dudublehin ko ang sahod nyo. Tumahimik ang paligid. Biglang may isang sundalo na nagtapon ng kanyang sibat at tumakbo patungo sa akin. Pagkatapos ay may sumunod na pangalawa at pangatlo. Sa huli, isang dambuhalang baha ng 100,000 tropa ang sumugod sa akin. Ang mga iniwang sandata ay nagmisto ng maliliit na burol. Lumuhod sila at ang kanilang tinig ay umugong na parang kulog. Ialay namin ang aming buhay sa inyo. Tiningnan ko ang hukbo na lumaki hanggang 400,000 sa loob lang ng isang gabi at ngumiti ako ng may kasiyahan. Nang i-anunsyo ko ang pagsuko, ang hangal kong kapatid ay itinali ng sarili niyang mga gwardya. Dinadala na siya rito bilang patunay ng katapatan. Habang naghahanda ako para sa mga bagong recruit at lohistika, isang gwardiya ang nagulat na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Mahal na prinsipe, may matandang sword saint daw na mag-isang lumampas sa ating depensa. Umiinom na siya ng tsa sa inyong tolda. Sinasabi niya na masyado raw matindi ang iyong pagnanais na pumatay, kaya naparito siya para bigyan ka ng gabay. Bumalik ako sa tolda, isang ordinaryong matanda na nakaabaka ang nakaupong de 4 habang iniinom ang aking dahong pao gamit ang paborito kong takuri.
May sinuan ang espada sa harap niya. Ito pala ang Sword Saint. Mukha lang siyang magsasaka. Hindi man lang siya kumurap nang pumasok ako. Kao si Li Cheng. Pagsalita na siya. Hindi malakas ang boses niya, pero may autoridad. Siyadong matindi ang iyong pagnanais na pumatay. Naupo ako sa tapat niya. Narito ka ba para parusahan ako sa ngalan ng buwan? Napansin ng matandang ito na hindi ka naman masama sa kalooban, ngunit ang iyong mga pamamaraan ay labis na malupit. Kung magpapatuloy ito, tiyak na haharap ka sa parusa ng langit. Ngayong araw naparito ako para gabayan ka pabalik sa tamang landas. Gabayan, paano lalabanan mo ba ako? Kapag binunot ko ang espada, buhay o kamatayan ng pasya. Hindi mo ito kakayanin. Talagang pinaninindigan niya ang pagiging master. Tumayo ako. Halika, may ipakikita ako. Dinala ko siya sa labas. Itinuro ko ang isang burol. Sword Saint, kaya ba yang hatiin ang espada mo? Ang paghati sa bundok ay lampas na sa kakayahan ng tao, ngunit sa isang selyas, kaya kung ukitan ng malalim na bangin ang tuktok nito. Ah, ganoon ba? Isang danjeng lang. Tumango ako, na tila medyo nadismaya. Lumingon ako sa commander ng artillerya na kanina pa naghihintay. Umitik ako ng mga daliri, asintahin ang burol na yon sa harap. Isang volley. Sumaludo ang commander at iunigay ang bandila. Putok. Sa isang dagundong, daan-daang bala ang sumugod sa burol, nayunig ang lupa. Nang mawala ang usok, nanlaki ang mga mata ng Sword Saint. Ang burol na naroon kanina ay biglang naglaho. Parang bula itong nawala sa hangin. Isang malaking hukay na lamang na umuusok ang natira. Ang kanyang tanyag na espada ay nalaglag mula sa kanyang kamay at kumalampag sa lupa. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa gulat patungo sa pagkalito hanggang sa tuluyang pagkabalisa. Ang mga paniniwala ng kanyang buong buhay at ang kanyang dangal ay tuluyang nadurog sa ilalim ng mga kanyon. Inapik ko siya. Walang silbi ang martial arts mo sa makabagong panahon. Nanginig siya at tila tumanda. Sabi ko, pero kung magsasaysay ka ng special forces para sa asasinasyon, ipakikita ko sa iyo ang bagong mundo. Lumingan ng sword sage sa akin. Sa unang pagkakataon may pagkamangha sa kanyang mga mata. Hinulot niya ang espada at lumuhod sa harap ko. Ako si Ye Gucheng, nanggamal kong maglingkod sa inyong kamahalan. Tinulungan ko siyang tumayo. Napakahusay. Mula sa araw na ito, ikaw na ang chief instructor ng aking Dragon Flame Army Special Forces at ang honorary chief ng Princess Manor Security Guard. Napaamo ko na ang pinakamalakas na mandirigma ng panahong ito. Maganda ang aking mood. Tingnan ko siya at kaswal na nagtanong. Nga pala, bakit ang isang hidden master na tulad mo ay walang ibang magawa kundi ang hanapin ako at gumawa ng gulo? Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Ye Gucheng. Prinsipe, hindi kayo ang sadya ko. Inaan niya ang boses. Nandito ako para imbestigahan ang isang masamang pwersa na nanggugulo sa tadhana ng mundo. 10 taon ko na itong sinusubaybayan. Ang lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa isang organisasyon sa loob ng palasyo, ang Tianji Pavilion, at kayo. Mingin siya sa akin at sadyang nagsalita. Ang aura na dala ninyo ang kanilang pinakamalaking kahinaan, at ang target na nais nilang puksain, gaya ng ginawa nila sa inyong ina noon. Ang Tianji Pavilion, ang ina ko, sinanyasan ko siyang tumayo. Dahan-dahan lang, magpaliwanag ka. Kung maglalakas loob kang gumawa ng kwento, ipapadala kita para samahan ang bundok na iyon. Tumayo si Ye Gucheng. Ang kanyang mukha ay naging lubhang seryoso. Mahal na prinsipe, ang bagay na ito ay talagang totoo. Hinabol ko ang organisasyong ito sa loob ng 10 taon, nakaligtas sa panganib, at nakasilip lang ng bahagi ng katotohanan. Diretsuhin mo na ako. Nag-siya ako. Ang Tianji Pavilion ay isang organisasyong umiiral na mula pa noong sinaunang panahon. Naniniwala sila na ang lupain na ito ay isang natutulog na dragon vein at ang pamilya ng hari ang mga tagapangalaga nito. At pagkatapos, humigop ako. Pamilyar ang kwentong ito. May plano silang dragon vein ascension. Nandinig si Ye Gucheng. Kada taon, pumipili sila ng ituturing na Dragon Emperor. Pagkatapos, sa pamamagitan ng malaking sakripisyo, iaalay nila ang yaman ng buong dinastiya at buhay ng mga tao sa Dragon Vein para subukang paakyatin ito at makamit ang immortalidad kasama nila. Muntik ko nang maibuga ang tsako. Immortalidad? Gamit ito. Itinuro ko ang lupa sa paanan ko. May mali ba silang pagkakaintindi sa salitang pag-akyat sa langit? Narinig mo na ba ang batas ng fisika? Mukhang litong-lito si Ye Gucheng. Pisika, Hayaan mo na, ituloy mo. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Hindi ba't isa lang itong pakana na ginagamit ang kultibasyon para mang-scam ng tao? At may plano silang pang 100 taon. Ambisyoso. sunod-sunod lang nila ang bawat pamilyang royal. Pero, mahal na prinsipe, Mingin sa akin si Ye Gucheng na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. ang iyong kaluluwa ay hindi mula sa mundong ito. Ang pagdating mo ang pinakamalaking hadlang sa plano nila. Ikaw lang ang makakasira sa kanilang pakana. Kuha ko na. Ako ang virus na maling nakita ng antivirus software o baka ako ang sisira sa buong sistema. Gusto nila akong tuksain. Oo, Tumango siya. kaya noong pinatay nila ang iyong ina na si Consort Jing. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng tolda. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa. Seryoso ako. Dahil din ba rito ang nangyari sa ina ko? Isang henyo na walang katulad si Consort Jing, aksidente niyang natuklasan ang mga lihim ng Tianji Pavilion. At nakahanap ng paraan para labanan sila. Nang malaman ito ng Tianji Pavilion, gumawa sila ng aksidente para palabasing namatay sa sakit ang konsorte. Naiintindihan ko na. Konektado ang lahat. Kung bakit ang ama kong emperador ay inilalayo ako at gustong mamatay, pero takot na tapusin ako. Kung bakit ang mga kapatid ko ay parang nawawala sa sarili at gustong gusto akong patayin. Sa plano ng Tianji Pavilion, dapat akong mawala at sunod-sunuran lang nila si ama. Napakahusay ng Tianji Pavilion. Tumayo ako at lumapit sa mapa.
Ang kakaibang kasaysayang ito ay gawa lang ng mga hangal na nabulag ng ambisyon at lumikha ng isang palabas na tumagal ng libu-libong taon. Ngayon, tatapusin ko na ang komedyang ito, Ye Gucheng. Narito po ako. Ang bago mong misyon, isulat mo ang lahat ng alam mo tungkol sa Tianji Pavilion, lahat ng kanilang pinagtataguan at listahan ng mga tauhan. Gusto ko ang lahat ng iyon. Kailangan ko ang listahan. Oo. Luminggan ako at tinawag ang aking mga bantay sa labas ng tolda. Mga bantay, mabilis na pumasok sina Mengshan at Sukingyan. Ano pong utos, mahal na prinsipe? Tiningnan ko ang maringal na kabisera sa mapa at dahan-dahang nagsalita. Ipaabot ang aking utos. Magpapahinga ang buong hukbo ng isang araw. Parehong natigilan sina Mengshan at Sukingyan. Ang 10,000 sumukong sundalo ay kasasumpa pa lang ng katapatan. Hindi pa matatag ang kanilang loob sa ngayon. Pahinga rito, ngumiti ako sa lito nilang mukha. Sabihing tapos na ang training ng 10,000 sundalo. Bukas ng umaga, lalabas na ang buong hukbo. Ang ating target ay ang kabisera. Babalik ako para tanungin ang aking ama, ang emperador, ng isang tanong. Ang imperyong ito, sa pamilya ni ba ito o sa Tianji Pavilion? Ang pagpapakilos sa hukbong may 330,000 katao ay hindi lang tungkol sa labanan. Tungkol ito sa lohistika. Inayos ko ang 300,000 sumukong tropa bilang isang engineering corps. Sila ang naghawa ng daan sa mga bundok at nagtayo ng mga tulay sa mga ilog. Nagtrabaho sila ng may matinding sigasig. Tutal, ang pagtatrabaho para sa akin ay nangangahulugang may pagkain sila at dobling sahod. Pagkalipas ng ilang araw, lumitaw ang anino ng kabisera sa abot tanaw. Inutusan ko ang hukbo na magkampo 10 milya sa labas ng lungsod. Hindi ako nagmamadaling sumalakay. Kinabukasan gaya ng inaasahan, lumabas ang aking ama kasama ang kanyang mga bantay. Nagharap ang dalawang hukbo sa kapatagan na parang dalawang naglalakihang madidilim na ulap. Sumakay ako sa aking kabayo patungo sa harapan at tiningnan ang aking ama sa tore ng tarangkahan gamit ang aking teleskopyo. Nakasuot siya ng matingkad na dilaw na dragon robe pero mukhang hiram lang ito at hindi talaga bagay sa kanya. Ilang mga bating na may madidilim na orang nakatayo sa tabi niya. Hinala ko ay sila ang mga tagapantay mula sa Celestial Mechanism Pavilion. Wala akong interest sa mga talumpati bago ang laban. Sayang lang yun sa laway. Iwinagayway ko ang aking kamay at pinangunahan ni Mengshan ang Engineering Battalion para ilabas ang mga dambuhalang tansong tambuli. Bahagi sila ng sound amplification array na idinisenyo ko. Tumikim ako at kinuha ang isang speaking tube na nakakabit sa mga tambuli. Ang aking boses na parang biglang kulog ay umalingaw sa buong larangan ng digmaan. Hindi ako nagmura kanino man at hindi rin ako nagdeklara ng giyera. Isinalaysay ko lang ang kwentong sinabi sa akin ni Ye Gucheng ng eksakto sa narinig ko tungkol sa Celestial Mechanism Pavilion, tungkol sa pag-akyat gamit ang Dragon Vein at tungkol sa isang malaking sakripisyong binalak ng libu-libong taon. Sinabi ko sa mga sundalo sa kabilang panig, hindi nila binabantayan ng bansa o ang emperador. Ang binabantayan nila ay isang dambana lang na lalamon sa inyong lahat. Pagkatapos kong magsalita, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kabilang panig. At doon na nagsimula ang kaguluhan. Tiningnan ng mga sundalo ang kanilang mga kasamahan sa tabi nila, ang kanilang mga mata ay puno ng hinala at takot. Namutla ang mga tagapantay na malapit sa aking ama. Binunot nila ang kanilang mga espada para pigilin ang gulo, pero huli na ang lahat. Mula sa aking dibdib inilabas ko ang selyo ng Phoenix na iniwan ng aking ina. Wala akong sinabi kahit isang salita. Itinaas ko lang ito ng mataas, mula sa hanay ng mga gwardiya sa tapat. Isang matandang general na may makapal na balbas ang tumitig ng maigi sa selyo. Bigla siyang bumaba mula sa kanyang kabayo, hinubad ang kanyang helmet at lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang pagluhod ay nagsilbing hudyat. Ang mga sundalo sa likuran niya ay lumuhod din na parang mga alon. Sa isang saglit, kalahati ng tinatawag na Guardia Imperial ay kumampi na sa akin. Sa pader ng lungsod, pinanood ng aking ama ang eksena ng pagtataksil sa ibaba niya. Nang hina ang kanyang mga binti at siya ay napaupo. Sinubukan siyang itayo ng isang tagapamahala, ngunit itinulak niya ito palayo na parang baliw. Habang nanginginig, pinilit niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Naglakad siya hanggang sa pinakaharap ng pader. Sa harap ng hukbo, at sa ilalim ng tingin ng daan-daang libo, inayos niya ang kanyang dragon robe. Pagkatapos ay lumuhod siya ng diretso sa harap ko. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagmakaawa para sa kanyang buhay. Muhod lang siya ron na parang isang estatwang agad na pinatanda ng panahon. Tumahimik ang buong mundo. Tiningnan ko ang figurang nakaluhod sa pader ng lungsod. Wala akong naramdaman sa loob ko. Alam ko na siya ay isa lamang sunod-sunurang tau-tauhan. Ang aking tingin ay lumampas sa kanya patungo sa tahimik at dambuhalang palasyo sa kanyang likuran. Iyon ang tunay na Tianji Pavilion, ang tunay na laro. Ngayon pa lamang ito magsisimula ang seremonya ng koronasyon ay naging mahaba at nakakabagot. Suot ko noon ang napakabigat na dragon robe na iyon. Habang nakaupo sa trono, nakaramdam ako ng pangangati sa buong katawan ko. Ang korona sa aking ulo ay tumagilid. Inabot ko ito upang ituwid. Ang ministro ng mga ritual na nakaluhod sa ibaba ay napaatras sa takot. Sa pag-aakalang pupugutan ko siya ng ulo, ang mga opisyal na sibil at militar ay pumuno sa Hollow Supreme Harmony. Lahat ay nakaluhod. Ang kanilang mga sigaw ng mabuhay ang emperador ay tunog mahina at walang sigla. Ang aking ama ay hindi. Siya na ang retiradong emperador ngayon. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan sa gilid, tulala ang mga mata, parang sirang manika. Habang pinapanood ang lahat ng ito, nagsimula akong antukin. Kung alam ko lang na ganito pala kaabala ang maging emperador, sana ay hinanap ko na lang ang lokasyon ng Tianji Pavilion at pinasabog ito hanggang sa maging patag. Sakto noong babasahin na ng Master of Ceremonies ang huling utos at ibibigay sa akin ang selyong Imperial, isang tili ang narinig mula sa labas ng bulwagan. Pagkatapos, ang dalawang mabigat na pintong pula ng Hall of Supreme Harmony ay malakas na sinipa pabukas mula sa labas. Isang commander ng Guardia na puno ng dugo ang inihagis sa loob na parang isang basahang sako. Bumagsak siya mismo sa harap ng ministro ng mga ritual. Ang bulwagan, na kanina lang ay napakaseryoso at marangal, ay agad na binalot ng isang nakakapangilabot na katahimikan. Isang grupo ng mga taong nakaitim na robe na may mga kakaibang simbolo na nakapinta sa kanilang mga mukha ang pumasok sa pinto. Nanggunguna sa kanilang isang matandang lalaking puti ang buhok na may hawak na horsetail whisk. Mukha siyang isang immortal na pantas, ngunit ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Iligtas siya. Ang mga opisyal na sa wakas ay natauhan sa nangyayari ay nagsimulang sumigaw sa takot. Ang mga bagong hirang na gwardiya ay sumugod pasulong. Ang kanilang mga espada ay tumama sa mga figurang nakaitim na lumikha ng tunog ng nag-uumpugang mga bakal. Tila walang sakit ang mga nakarobe. Binali nila ang leeg ng mga sundalo gamit ang mga kamay. Ito ang mga immortal na tagapangalaga na sinabi ni Ye Gucheng, mga sundalong biochemical na binago gamit ang mga gamot. Isa pa, mukhang kawili-wili ito. Ang mga opisyal ay nasa ganap na kaguluhan. Umiyak sila at sumigaw habang tumatakas sa kung saan saang direksyon.
Ang ilan ay sumubok magtago sa ilalim ng mga mesa. Ang iba naman ay sinubukang lumusot sa likod ng mga haligi. Ang aking ama, ang retiradong emperador, ay nahimatay sa sobrang takot. Ang buong bulwagan ay naging parang isang palengke na nabulabog ang pugad. Ang matandang may puting buhok, ang pinuno ng Tianji Pavilion, ay naglakad sa gitna ng magulong madla, hakbang-hakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga walang kamatayang bantay ay parang mga bulldozer na itinutulak ang anumang mesa, upuan at mga opisyal sa kanilang dinadaanan. Migil siya sa harap ng aking tronong dragon. Tiningnan niya ako mula sa itaas pababa. Anomaly ka, di ka dapat narito. Boses niya ay tila mula sa impyerno. Ngayong araw, itatama ng matandang ito ang lahat at ibabalik ang utos ng langit. Tumandal ako sa aking tronong dragon at humanap ng mas komportabling posisyon. Tapos ka na ba? Natigilan ng pinuno ng Tianji Pavilion. Marahil ay nakala niyang manginginig ako sa takot, nalalaban ako o magmamakaawa, ngunit hindi niya inaasahan ng ganitong reaksyon mula sa akin. Ikaw hindi ka ba natatakot na mamatay? Nagpakawala ako ng isang hikab. Sa tingin ko ay masyado ng gasgas ang iyong estilo ng pagpasok bilang kontrabida. Gusto mong mamatay? Munggal sa galit ang pinuno ng Tianji Pavilion at iwinasiwas ang kanyang horsetail whisk sa akin. Sabay ding sumugod ang ilang bantay sa likuran niya. Ang mga sigaw ng babala mula kay Suking Yan at sa iba pa ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinanood ko ang papalapit ng mga atake ngunit hindi man lang ako kumurap. Itinaas ko lang ang aking kanang kamay. Bahagyan niyang pinitik ang kanyang mga daliri sa hangin. Gumawa ito ng malutong na tunog. Ang pitik ng aking daliri ay nakakagulat na malinaw sa gitna ng magulong bulwagan. Ang pinuno ng Heavenly Secrets Pavilion at ang kanyang mga immortal na bantay ay halatang hindi sineryoso ang tunog na iyon. Ang kanyang whisk ay nasa tapat na ng aking mukha. May dalang malakas na hangin na tila hahati sa akin sa dalawa. Mga immortal na bantay sa likuran niya ay tumalon na ng mataas sa hangin. Handa na akong pagpira-pirasuhin at biglang naging puti ang buong mundo. Nakatago sa likod ng mga poste ng Hall of Supreme Harmony, 12 ng malalaking tansong salamin ang sabay-sabay na nagliwanag. Ito ang artificial na araw na ipinagawa ko agad sa mga disipulo ng Moas gamit ang mga higanting salamin upang ituon ang liwanag mula sa malalakas na ilawan. Ang buong bulwagan ay agad na naging kasing liwanag ng tanghali. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na sanay sa dilim ng palasyo ay sabay-sabay na napasigaw. Para silang mga paniki na inihagi sa kumukulong tubig habang tinatakpan ang kanilang mga mata at nawawalan ng direksyon. Nasilaw din ang pinuno ng pavilion sa biglaang matinding liwanag, kaya naman sandaling naantala ang kanyang pag-atake. Ang sandaling iyon lang ang kailangan ko. Ang mga immortal na bantay na tumalon sa hangin ay napatid pagkalapag nila sa mismong lugar na ipinag-utos kong palitan kanina. Sa ilalim ng mga gintong laryo, hindi siksik na lupa ang naroon kundi mga kable ng tanso. Pinindot ko ang isang pulang pindutan sa loob ng sandalan ng tronong dragon. Oras na para makuryente. Ang mga immortal na bantay ay sumayaw ng kakaiba. Ang katawan nila'y nangisay, bumubula ang bibig, at umuusok pa ng asul na manipis na usok. Nangisay sila ng ilang segundo, pagkatapos ay tumumba ng matigas at naging uling na hugis tao. Bago pa man makapag-react ang iba, mula sa kisame ng bulwagan, dosi-dosen ng itim na lubid ang bumaba. Sina Ye Gusheng at kanyang special ops team ay bumaba na parang mga tahimik na gagamba. Hindi sila may hawak ng mga espada kundi mga kakaibang hugis na repeating crossbows. Sa kanilang likuran, may dala silang mga pampasabog. Lumapag sila sa mga nakatalagang biga at plataforma at tinutukan ang mga nakabalabal na figura sa ibaba na hindi pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Sinimulan na nila ang sistematikong pagpuksa. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang mga tunog ay nagsama-sama sa isang tuloy-tuloy na agos na hinaluan ng dagundong ng mga pagsabog. Ang mga tila hindi tinatablang katawan ng mga bantay ay parang papel lamang laban sa mga pampasabog at bolts. Nakabawi na ang pinuno ng pavilion mula sa liwanag. Nakita niyang itinutumba ang kanyang mga bantay. Namula ang kanyang mga mata. Iniwan niya ako. Malikod siya para atakihin ang special ops team, ngunit bigla na lang bumagsak ang mga kortina sa magkabilang panig ng bulwagan. Hindi pader ang nasa likod ko, kundi dosi-dosenang madidilim na metal na halimaw. Iyon ang aking dragon's breath. Mga hand-crank rotary machine guns. Ang aking mga sundalo ay nagsimulang mag-crank. Isang bagyo ng metal ang humagupit sa Great Hall. Higit sandaang nakaitim at ang kanilang sining ay nagkapira-piraso. Ang lahat ay natapos sa loob ng wala pang isang minuto. Nang huminto ang putukan, iisang tao na lang ang natirang nakatayo sa bulwagan, ang pinuno ng Celestial Secrets Pavilion. Punong-puno siya ng dugo, ngunit hindi patay. Ang kanyang energy shield ang humarang sa karamihan ng mga bala. Nakatitig siya sa harap niya nang hindi makapaniwala, na tila ako ay isang demonyo. Ano? Anong klaseng demonyong mahika ba ito? Tumayo ako mula sa Dragon Throne habang pinapagpagan ng alikabok sa aking Dragon Robe. Sinabi ko na sa iyo, ito ay siyensya. Nagpakawala siya ng galit na atungal at, gamit ang huling lakas, ay sumugod sa akin. Hindi ako gumalaw. Nang makalapit siya sa loob ng 3 hakbang mula sa akin, ang plataforma sa ilalim ng Dragon Throne ay biglang nagliwanag sa mga asul na electric arcs. Nakatago sa loob nito isang higanting electromagnetic coil ang gumana. Ang pinuno ay nahuli ng isang hindi nakikitang higanting kamay at biglang napatigil sa pwesto. Ang horsetail whisk sa kanyang kamay at lahat ng metal na palamuti sa kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Pagkatapos ay hinila ang mga ito. Mahigpit silang naidikit sa pader. Nanginginig siya sa lakas ng electromagnetic field at tumayo ang kanyang mga balahibo. Sa huli, tumirik ang kanyang mga mata at nahimatay siya. Nilapitan ko siya at sinipa. Hulihin siyang buhay. Tiningnan ko ang kalat sa buong sahig at ang mga opisyal na nanginginig sa sulok. Tumikim ako para makuha ang kanilang atensyon. Tuloy ang seremonya. Pagkatapos nito, lilitisin namin ang manlolokong si Tianji sa harap ng Hall of Supreme Harmony. Gusto kong makita ng buong imperyo kung ano ba talaga ang huwad na Diyos na ito. Hindi natuloy ang seremonya. Masyado ng magulo. Ipinabuhat ko ang walang malay na emperador. Pinatayo ko ng maayos ang mga nanginginig na opisyal sa sulok. Inilipat ko ang Dragon Throne sa harap ng Hall of Supreme Harmony at naupo. Malinaw na ang lahat. Kinaladkad ang walang malay na pinuno sa paanan ko na parang aso. Binuhusan siya ng malamig na tubig. Dahan-dahan siyang nagkamalay.
Tumingin siya sa akin ng may matinding takot. Hindi ko siya pinansin. Nagpalagay ako ng malalaking kawa sa gitna ng plaza. Binuhos ko ang lahat ng gamot na kinuha ko mula sa Celestial Secrets Pavilion. Pagkatapos ay inutusan ko ang mga manggagamot na suriin ang mga ito sa harap ng lahat. Mahal na hari, puno ito ng asoge at tinda. Nakamamatay ito kapag matagal na dinamit. Ang pampaganda na ito ay isang lason. Inuubos nito ang lakas ng tao at may masamang epekto. Kumuha ako ng megaphone. Hinarap ko ang madla at nagtanong, narinig niyo ba yon? Ito ang immortalidad na ibinigay sa inyo ng inyong mga Diyos. Tinapakan ko ang likod ng pinuno. At ito ang mga sikretong kumokontrol sa inyo. Sininyasan ko si Yi Gucheng na lumapit. Pinilay ko na ang sining ng pakikipaglaban ng pinuno ng Heavenly Secrets Pavilion. Sa buong proseso, hindi man lang siya dumaing. Tumingin lang siya sa akin na may kawalan ng pag-asa. Alam kong mas durog ang kanyang pananampalataya kaysa sa kanyang katawan. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ngayon ay hinahatulan ko ang pinunong ito bilang isang manloloko sa buong mundo. Nararapat siyang mamatay sa maraming hiwa pero bibigyan natin siya ng pagkakataong magbayad. Huminto ako at tumingin sa kanila. Magtatatag tayo ng institusyong tatawaging Academy of Sciences. Ang taong ito ay habambuhay na makukulong para maglinis ng mga palikuran sa loob ng akademya. Nagkagulo ang lahat sa plaza. Ang parusang ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Tumayo ako at naglakad sa mga hagdan. Ikinalat ko ang aking mga kamay. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong kabisera. Mula sa araw na ito, wala ng mga Diyos o Emperador. Wala nang itinakda ng langit. Tayo ang katotohanan. Ang pagsisikap ng tao ang tatalo sa tadhana, natahimik ang buong kabisera. Tulala ang lahat dahil sa aking mga sinabi. Tiningnan ko sila, saka binitawan ng megaphone. Tumalikod ako at pumasok sa Hall of Supreme Harmony, habang natatingin lang sila sa aking likuran. Sumunod sa akin si Mingshan. Mahal na hari, ang mga opisyal, sabi ko nang hindi lumilingon, ilabas ang unang utos. Buwagin ang Ministry of Rights at Imperial Clan Court ngayon din, itatag ang Grand Secretariat at Academy of Sciences. Sabihin sa Academy na wala akong pakialam sa paraan nila. Sa 3 buwan, gusto ko ang plano para sa steam engine. Ang susunod kong layunin ay ang mga bituin at ang dagat. Mabilis na nilinis ang plaza sa harap ng Hall of Supreme Harmony. Ang lahat ng mga bangkay ay ipinadala sa akademya para sa pananaliksik. Ang mga opisyal ay nakaluhod pa rin sa kanilang lugar, nanginginig sa takot. Nagpalagay ako ng upuan at naupo sa harap nila. Tumikim ako bago magsalita. Nagsimula ang unang sesyon ng bagong dinastiya sa plaza. Una kong inanunsyo ang mga trabaho para sa aking mga kapatid. Ang mga prinsipi at iba pang hindi ko na matandaan ang pangalan ay tinanggal sa blacklist ng Imperial Clan Court. Inalisan ko sila ng kanilang mga titulong pagka-prinsipi at binigyan sila ng isang bagong titulo. Kinatawan ng komersyo ng dakilang dinastiyang siya. Gumuhit ako ng isang simpleng mapa ng mundo at itinalaga sila sa bawat rehiyon. Ang panganay ay ipinadala sa Japan, ang ikalawa sa Timog Silangang Asya at ang ikaapat naman sa mga lupain sa kanluran ng mga kanlurang rehiyon. Simple lang ang kanilang misyon, unawain ang mga lokal na merkado, magtatag ng mga ruta ng kalakalan at tingnan din kung may mga kawili-wiling lokal na produkto. Sinabi ko sa kanila, galingan ninyo at makakatanggap kayo ng bonus sa katapusan ng taon. Kapag pumalpak kayo, bahala na kayo. Ang mga dating prinsipe ay inilayo ng mga gwardya na litong-lito. Sunod, inanunsyo ko ang pagbuo ng gabinete. Walang mahabang listahan ng mga miyembro. Ilang tao lamang ang napili para dito. Si Mingshan ang mamamahala sa militar. Si Su Qingyan ang hahawak sa paniktik at pangangasiwa. Si Ye Gucheng naman ang may pananagutan para sa bagong tatag na akademya ng mga espesyal na operasyon. Ang iba ay ipapasa sa bagong konseho. Hayaan ang mga lumang ministro na magtalo-talo. Bigyan mo lang ako ng buod ng pulong araw-araw. Ang lakas ko ay dapat nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang Academy of Sciences. Tinipon ko ang mga mohist na nagbago ang pananaw dahil sa teleskopyo, pati ang mga eksperto sa math at physics at dinala sila sa akademya. Binigyan ko sila ng misyong gumawa ng makinang desingaw para palitan ang lakas ng tao at hayop. Tinawag ko itong steam engine. Ang director ng akademya, isang iginagalang na mohist master, ay tumingin sa aking mga guhit at tila mababaliw na. Tinanong niya ako kung para saan ba ang bagay na ito. Sinabi ko sa kanya, ang bagay na ito ay kayang magpatakbo ng barko ng libu-libong milya sa isang araw ng walang layag at magpatakbo ng karwahe na parang hangin ng walang baka o kabayo. Habang tatapusin ko na ang sesyon para pumunta sa akademya, isang matandang opisyal na may lumang suot ang lumabas mula sa hanay. Guro siya ng 3 rehimen, alagad ng dakilang Confucian, at pinakamataas sa kanyang mga disipulo. Hindi siya takot o sipsip. Lumapit siya, nagbigay pugay, at lumuhod. Natahimik ang buong paligid. Hindi tumingala ang matanda. Mahina ang boses niya pero narinig ng lahat dahil sa sound array. Mahal na hari, may tanong po ako. Pakiusap, pag-isipan niyo po uli ito. Aminin kong naiinip na ako. Itinataguyod ng inyong kamahalan ang agham, gumagawa ng mga kagamitang bakal at pinalalawak ang ating teritoryo ng libu-libong milya. Ito ay mga pambihirang tagumpay. Ngunit kung walang tamang edukasyon, walang mga ritual, batas, at moral na prinsipyo, ang ating estado ay hindi na magiging isang tunay na bansa. Kapag ang lahat ay puro kita na lang ang iniisip at kinalimutan ang kabutihan at katwiran, ano pa ang pinagkaiba ng tao sa mga hayop? Tuwid ang likod ng matanda habang nakaluhod. Nakatingin ang lahat sa akin,
naghihintay ng sagot tungkol sa moralidad at kaayusan. Alam ko ang mga yon pero wala akong oras makipagtalo. Bumaba ako sa trono, tinulungan siyang tumayo, at isinama siya. Dinala ko siya sa mga eskinita ng lungsod. Pumasok kami sa paaralang puno ng mga batang 7 o 8 taong gulang. Sila ay anak ng panday, anak ng magsasaka, at anak ng tindero. Ang natututunan nila ay hindi mga klasikong teksto, kundi aritmetika at pagbabasa. Tinanong ko ang isang batang babaeng may pigtails, ano ang silbi ng pag-aaral mo nito? Sabi ng bata, kailangan niya ng math para hindi madaya ang tatay niya sa tinda. Natahimik ang matanda. Libo-libong tao ang gumagawa ng riles. Masaya silang nagtatrabaho dahil alam nilang mas malaki ang kikitain nila rito. Ang kanilang mga pamilya ay nasa malapit na tirahan na may pagkain at damit na may susuot. Pinanood ng matanda ang mga sundalong naghuhukay at muling natahimik. Sa huli, dinala ko siya sa Academy of Sciences. Sa loob, nakita namin ang dating pinuno ng Tianji Pavilion. Hindi siya naglilinis ng banyo. Abala siya sa pagbuo ng makinang desingaw. Tumanda siya pero may ningning ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nagbitiw ang matanda sa pwesto, pero hindi ko ito tinanggap. Ginawa ko siyang ministro ng edukasyon para sa buong bansa. Natigilan siya, pero sa huli ay tinanggap din ang tungkulin. Lumipas ang 5 taon at nabuksan na ang unang riles mula Hilaga hanggang Timog. Tumayo ako sa lokomotibo kasama ang matandang ministro sa aking tabi. Humuni ang pito ng tren at dahan-dahan itong umandar. Tumanaw ang matandang ministro sa bintana sa mga bukirin na mabilis na dumadaan. Sa kanyang malabong mga mata ay nasasalamin ang buong mundo. Mahal na hari, naintindihan ko na. Ang pagbibigay ng pagkain, damit, at pag-asa sa lahat, ang tunay na kabutihan. Ngumiti lamang ako ngunit hindi nagsalita. Lumipas ang isa pang 5 taon. Naglalayag na ang aking mga barko sa buong mundo. Nag-uwi ang mga kapatid ko ng mga binhi, mineral, at mapa. May malaking mapa sa aking silid kung saan nakatala ang lahat ng alam natin. Habang kasama ko si Suking Yan, pumasok ang anak ko Bitbit ang teleskopyo. Masaya niyang sinabi na may nakita siyang maliwanag na bituin sa tabi ng buwan. Tumingin ako sa mapa lampas sa mga hangganan nito sa asul na karagatan. Itinuro ko ang malalim na asul na iyon, anak, ang ating bansa ay wala ng mga kaaway ngayon. Pero hindi tayo hihinto. Tumingin ako sa malayo, sa dagat at sa mga bituin sa langit. Pa sa mga bituin at dagat ang tadhana.